Ayun, welcome sa vlog. Good morning na din. Ah, Tuloy ko lang yung kwento kay IB about sa panggugulo ni Aning at ni Lisa. So, si Aning, kapatid ng tatay ni IB. Si Lisa, is half sister ni IB na siya mismong nang ipit kay IB nung buhay hanggang namatay si IB. So, ngayon kwento ko lang dahil hindi na sila nakapag-update sa barangay ng Abukayan. So, hindi na hindi sila nag-success sa barangay ng Abukayan dahil mali-mali yung proseso nila. Hindi sila sumunod, yung barangay sa Abukayan hindi sumunod sa proseso ng DILG sa seminar. Kasi pag sa seminar kasi dapat alam mo na matalas yung pandinig mo, at isa pa, at alam mo rin na pag about sa lupa, bahay at kumpanya, dapat di ka mangingialam at hindi ka pipirma sa mga ganong proseso, kasi korte na yung mag-aano na yan, mag-aapila or ang judge na magdidesisyon sa ganyang proseso. Conflict of conflict of interest na rin yan, na lalo na yung nagko-complain is kamag-anak mo din, pero kamag-anak mo din yung nawala. So, pero sa ngayon, dahil ako yung parang sumalo sa responsibilidad ni IB, so yung parang napapansin ko may anomalya. So, dahil nakita ko yung anomalya na yon, may abuse of authority sa mismong position sa Abukayan. So, kung mapapansin nyo, sa tatlong papel na pinaprocess sa Abukayan, na isa na doon na accounting na si Aning, alam niya na ganun ang proseso, siya mismo nagproseso sa ganung paraan, at na-convince niya yung kapitan na pumirma din. So yung kapitan ng Abukayan, hindi niya binasa, so pumirma siya, but binigyan ko siya ng opportunity na itigil yung ganung paraan. Kaso nagpupumilit siya na ipatawag ako sa kanyang barangay, but hindi tama talaga pag ganun. Kasi kung gusto mo ng settlement at gusto mo mapag-ayos yung mga tao, hindi mo kakampihan yung empleyado mo o yung complainant na mali-mali na yung mga gustong ipagawa. So, simpleng bagay ng ganun, hindi mo karapatan na sundin ang isang complainant na mali naman. So, parang hindi ka nararapat sa posisyon mo, hindi ka nararapat dyan. So, na proseso, na ayos, at nabanggit sa ombudsman ng ganong paraan na abuse of authority. So, sa ngayon na naman, lumipat na naman sila sa mismong exact address ng barangay, ng Buanoy, kung saan nandun yung bahay ni IB, kung saan nandun yung property. So ngayon, dahil nandun sa Buanoy, edi ang ginawa na naman ni Lisa, dahil kinumbinsi na niya yung tatay ni IB na siya na ang mag-front at siya magdesisyon, at yung mga taong involved dito, lalo na si Aning at yung iba pa na magiging involved din. So, parang unti-unti ko nang nalalaman na hindi talaga maganda yung pinagagawa. Kasi una sa lahat, anong silbi ng building permit ni IB na siya lang yung merong building permit sa lugar, at yung mga tao
na nang bubulit sa kanya at yung ang lalait sa kanya ay walang mga building permit. Kung mapapansin nyo, ang building permit ay naka-award kay IB at yung affidavit naman ay naka-notary at naka-award din kay IB. Ngayon, sasabihin nila ay patay na sa IB. Nandun na tayong sa point na patay na sa IB. At yun ang kinakakainis ko. Patay na nga sa IB. Wala pang buwan ang pagkamatay niya. Ginagago na nila. At wala silang kwenta, lalo na nung buhay pa sa IB, ganun din ang ginawa nila. Ginagago din nila sa IB. Gumagawa sila ng kwento ng bubuli na walang prueba at walang tamang proseso. Ngayon, ubos ng barangay nila. Kasi nga, iba ako gumalaw iba ako magproseso Sabihin nyo man na hindi kami kasal. Una sa lahat, kaya may sing-sing ako kasi plano namin magpakasal. Plano sana namin magpakasal. Engaged na kami. At isa pa, sa loob ng 4 na taon, maraming mangyayari na higit pa doon sa kasal. Kung mapapansin nyo, may mga dokumento kami na simple lang, but meron talagang katotohanan. May mga bagay na for financial, ang daming mga dokumento. Ngayon, ang pinaka ko ngayon, request ko talaga sa mga taong ito, gaano ba sila ka-legit? Kasi kung mapapansin nyo, wala pa sa kamay nila yung sinasabi nating titulo. So, ayan, papasok na tayo sa legality. Legality naman, no? Wala pa sa titulo, sa mismong pangalan ng tatay ni IB, yung lupa. At kung mapapansin nyo, namatay yung magulang niya na at saka siguro nipirma ng magulang niya o award, wala siya. So, kung pinamana sa kanya yung lupa at sa mga kapatid niya, ibig sabihin, meron silang rights at karapatan na ayusin yun. At ito naman ay nabibilang naman din sa mga ilang taon na dapat iproseso nila yon para magkaroon ng partition. Itong masakit, walang partition. At yung masakit din doon, dahil 3 silang magkakapatid ng anak sa tatay ni IB. So nagkaroon ng plano na hati dun sa isang lupa na naka-assign na kay IB sa dulo, at yun naman ay binigay at inaprubahan ng tatay niya. Ngayon, ang maganda lang dito, pumirma ang tatay niya nung nabubuhay pa si IB. At saksi ako sa pagpirma niya, at saksi rin ako na narinig ko na binigay niya, inaward niya kay IB at authorized si IB na gamitin iyon at ipagpatuloy yung kanyang bahay. At isa pa, kung mapapansin nyo, ang humaharang yung panganay na anak na si Lisa. At wala akong nakikitang may tumutulong kay IB. Yung ganitong proseso sa legality, kung mapapansin nyo, meron nang foul talaga dito, yung kapatid, yung panganay. Kasi nga, kumbaga, inaward na yung para sa kanya at saksi ako sa pag-award na yun.
Kasi lampas na ako ng 1 taon dito. So, kapag inaward na yung isang bagay, hindi mo na pwedeng bawiin yun, lalo na naka-affidavit na. At isa pa, ako yung gumastos. Ako yung gumastos sa building permit at ako yung gumastos para matapos yung bahay. Kung sasabihin nyo na hindi kasal, pwedeng paalisin. Yes, pwede kayo magsabi ng ganun. Pwede nyo paalisin yung isang tao na gumastos, naghirap. Pero, kung tanga ang taong ngayon, kung tanga yung tao na ginagago mo. Pero, ibahin nyo ako pag ako magtrabaho. Kasi nga, idadaan ko talaga sa due process. Hahalongkayin ko talaga sa pinakailalim ng papel sa due process. Para malaman nyo. Kasi ganito yan eh. Ang Pilipino kasi, minsan, pag binabraso or sinasabi nila na pinagtulungan na walang kasalanan, katulad ko, aalis yan. Pero kung ang pagproseso at yung paging independent mo sa isang bagay na pinanghawakan mo para matupad yung gusto ng asawa mo na matapos ang bahay niya at makita din ng mga kaibigan niya na natapos nga, isang malaking achievement yun at sampal sa mga muka ng mga marites at mga naiinggit sa kanya, lalo na yung panganay kasi wala pa sa loob ng 1 taon na ipatapos ko yung bahay niya na walang tulong ng iba, sarili ko lang talagang sikap. Yun lang ang pinakaano doon, achievement. Kasi nga nagtatrabaho ko sa asawa ko na walang kapalit. So ito yung lesson learned dito. Kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mo lahat. Kahit patay na siya o buhay siya. Kasi nga yun ay nararapat. Dahil naging mabait yung asawa sa'yo at tinuring kanya ng isang malaking tao. Hindi lang basta tao, tinuring kanya bilang isang hari sa kanyang buhay. So, ang sarap sa pakiramdam na paglulutuan ka ng umaga, tanghali, hapon. Ang sarap magtrabaho kasi hindi lang isang putahe ang yun na niluluto niya. Magsimula sa adobong baboy at saka tinola, perito, nandyan yung sobrang mga sosyal yung mga pagkain. Ang bagay nito is sa ngayon, ang wino-worry ko lang talaga is yung part na may makasuhan sa kanila. Kasi nga, pag ang gobyerno ang magpipinalty sa mga taong greedy at walang alam kundi go lang ng go, ipaglaban lang yung gusto nila kasi gusto nila, yung parang hindi nag-aaral. So ito yung dapat ito yung leksyon sa mga tao na dahil naranasan nila mangtapak ng maraming tao, especially sa asawa ko, hanggang sa namatay siya, binuli siya. Hindi nila alam kung ano yung pinaka-dulot sa akin. Kasi nga, kung ang trabaho ko is software engineering at business development, gumagawa ako ng business, nagde-develop ako ng business.
bago man yun o existing, kaya kong i-develop yan sa loob lang ng 6 na buwan hanggang lifetime existing business. Yung parang hindi mabubura sa online at hindi mabubura. Yun ang point ko, ang sabi ko is yung ano ang motive talaga sa ganitong istorya. Ang motive kasi sa ganitong istorya is mawala yung bullet sa isang pamilya na mabigyan dapat ng isang case na maipasa yung batas na dapat hindi na nagbabare yung isang joint venture sa isang legality. It comes for property kasi parang ang daming mga batas na pinapasa na halos ang layo-layo naman. Siguro sapat na siguro yung oo, may isang batas din na kahit hindi kayo kasal but nagsasama kayo ng lampas 2 years, pwedeng maapila at pwedeng ma-settle din naman na sa joint venture sa mga property at makuha yung lahat yung ginastos mo. Oo, meron naman ganun. Pero mas maganda talaga na hindi na aabot sa sa kasalan kasi ito kasi nagmumukha na talagang nagmumukha na kasi ng mas higit mas okay ba na kasal kayo tapos dun ka palang magkakaroon ng kapangyarihan sa bawat isa. Kunwari dahil kasal kayo tapos marami kasing tendency naman din na porket kasal kayo is aabusuhin lang. For example, sa sitwasyon ng kapatid ni Ivy, yung panganay na naninira, kasal sila ng asawa niya. So kung mapapansin nyo, yung asawa walang trabaho. Yung kapatid ni Ivy walang trabaho. Pero yung asawa, kapitan ng barko. So kung mapapansin nyo, may may abuse dun kumbaga dahil iniisip niya kasal sila at yun naman ay pinanghahawakan niya at yung lalaki naman ay higpit siya ng higpit sa financial, pero yung asawa walang ginawa, gastos ng gastos. Yun yung yun yung masama doon. Pero yung mga taong hindi pa nakapag-commit agad-agad na magpakasal dahil marami pang obligasyon at isa pa, hindi mo naman kailangan madaliin talaga yung kasal kasi nga nandun pa kayo sa tipong uunahin muna yung mga property, i-develop, unahin yung tao, tulong, gano'n. So sa ngayon, ang masabi ko sa inyo, ang Abukayan, barangay ng Abukayan, hindi na sila nagpo-pursue sa case na to, sa case ni Ivy. At sa barangay naman ng Buanoy, kakausap ko lang kahapon sa kapitan na hindi sila pwede mag-proceed sa case na to dahil sa korte na dapat to. At yung expectation nila na pupunta ako sa barangay Buanoy ngayong araw na to, dapat na yung complaint ni Lisa at saka tatay niya hindi na rin mangyayari, hindi na rin ako makakapunta dahil sa korte na talaga. So ang last judgment talaga nito is ang court kung gagastos si Lisa, kung meron siyang mga sapat na dokumento na magpapatunay na pwede niyang i-revoke lahat yung mga dokumento ni Ivy na bagong update pa naman, last year pa, kaka-release lang, first of the year, kaka-release lang ng mga dokumento. So kung mapapansin nyo,
ito yung pinaka maganda sa ginawa ni Ivy. Yung nung buhay pa siya, sinabi ko na, B, anong ano kayang gagawin ko kapag mawala ka na? Anong gagawin ko sa mga alaga mo? Pusa, anong gagawin ko sa baka? Saan ko ilalagay? Kasi nga, alam mo naman, yung kapatid mong panganay na half sister mo is manggugulo talaga to. So, sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala. Ginagawa ko na yan. Siniset, inaano ko na yan, inaayos ko na yan. So far naman, sa loob lang ng 6 na buwan, inayos niya yung mga building permit. So, na-approve. Agad-agad na-approve. So, marami pa nga question dapat din kasi bakit ang tagal. Pero sa ganitong paraan, dapat hindi na dapat sila manggulo eh. Hindi na manggulo dapat si Lisa eh, kaso greedy nga, salbahe nga. So si Ivy, ang dami niyang hinanakit. Gustuhin ko mang umalis sa lugar na ito. May failure and doubt na parang nasasaktan ako, na parang feeling ko guilty ako kapag hindi ko tinapos yung request niya. Guilty ako pag hindi ko tapusin yung bahay niya kasi ni-request niya yun eh, at pinagplanuhan namin yun. Kumbaga, marami pa siyang mga gagawin sa lugar na to na tutulungan yung mga mahihirap, magtayo ng isang school na libre lang na for technology, at gusto pa sana niya magtayo dito ng home for the agent, yung mga matatanda may aalagaan sa isang facility. So, ang dami niyang development sa lugar na to. Pero wala siyang position sa local government or sa highest government. Isa lang siyang negosyante na hindi alam nila. Yun yung masakit doon, hindi alam nila. So ngayon, kung babalikan natin ang ganitong istorya, hindi nila alam kung ano ang pinagagawa nila. At isang malaking kahihiyan sa side ni Lisa, sa side ng tatay niya, at sa pamilya ng mga Ricafort, at sa kay Aning na mismo nagtatrabaho, at sa ibang mga na-evolved na local government. Hindi talaga achievement nila. Kung achievement talaga nila, at mapapabilib na sana ako na pagkatapos nilang gumawa ng mga eksena, pagkatapos nilang manggulo, kasi alos si Lisa nag-complain at siya yun ang haras. Nung ako'y magko-complain, anong sabi ng kapitan ng Abukayan? Dahil si Lisa na una mag-complain, so dapat si Lisa alam niyo yung doon, alam niyo yung katangahan doon at pagiging greedy mo sa isang posisyon at wala kang respeto sa gobyerno. Yun yung pinakamalaking foul dun eh. Kung sa darating na eleksyon, iboboto nyo ba? Hindi na. Huwag nyo nang iboto yan. Kasi nga, nagpaupo kayo ng isang politiko na hindi nyo kilala. Hindi nyo kilala at wala kayong maasahan, kundi wala. Maghihirap lalo yung lugar nyo. So, kung mananalo siya ulit, isa lang masasabi ko, kawawa yung mahirap. Kasi nga, sa ganitong sistema ng buhay sa probinsya, busisihin nyo yung mga tao na uupo sa barangay. Kasi ganito kasi yan eh. Kahit bigyan kayo ng 500 o tag 1,000 bawat boto nyo, huwag nyo tanggapin. Or tanggapin nyo man, pero huwag nyo iboto. Kasi alam nyo kasi ang mangyayari niyan. Maghihirap kayo.
Pag once na magka-problema kayo ng ganitong problema or sa ibang problema, trust me, kahit kahit saan ba kayo lumapit, pagtatawanan lang kayo. Lalo na wala kayong pinag-aralan at wala kayong swerte, lalo na hindi pa kayo nagdadasal at lalo kayong pinapahirapan ng tadhana ng kapalaran. Wala talaga. So, ang lesson learned dito, iboto yung mga tao na karapat-dapat at maka-Diyos at karapat-dapat din na magpantay ng batas at marunong makonsensya. Yun ang mga tao hanapin nyo. Kasi ang tao marunong makonsensya at merong kamay na bakal na magpuprotekta sa inyo, yun ay ipagmamalaki nyo. Kasi nga, sa ganitong sistema ng buhay, kung saan akong lugar siguro makapag-put up ng isang bagong sistema na negosyo, malalaman ko agad yung isang komunidad. Kasi ganito kasi yan eh. Kung sa Pampanga, merong community, pantay-pantay lang doon. Sa Maynila, meron din community, pantay-pantay lang din doon. Pero pag sa mga probinsya, kumbaga, yun ang hindi kayang panghawakan ng gobyerno sa Maynila kasi nga malalayo na. Pero ibahin nyo naman si Duterte. Si Duterte kasi pag sinabi niya sa loob ng 6 months, lilinisin ko ang Pilipinas. O nilinis niya. Yun yung pinaka-the best doon. Dahil, kababayan ko kasi yun eh. Kumbaga, doon ako pinanganak. Nag-move forward lang ako sa isang lugar, sa Kabiasnan. At yung lugar kung saan ako nanggaling, alam ko yun. Kung si Duterte din, nag-move din sa Kabiasnan, sa Amerika, at naging abogado siya. Ganun din ang ginawa niya. So, ang kasi dito yung pinaka bottom line dito at pinaka objective dito ay dapat magkaroon ng batas na ipawalang bisa yung land authority sa bawat pamilya. Kasi nga, kapag magkaroon kayo ng authority sa bawat pamilya, ito yung mangyari. Una sa lahat, once na magkagulo ang pamilya, hindi nababayaran yung walang nagbabayad ng tax. Kunti lang nagbabayad ng state tax. At walang nagpoproseso. Natitingga yung mga lupain at nagkakaroon na tuloy ng pagbagal ng pag-ikot ng ekonomiya. Dahil dapat yung mga may-ari ng malalaking farm at may-ari ng malalaking hektar-hektar yung mga lupain na dapat magkokolekta yung gobyerno para uunlad ang ekonomiya. Naho-hold lahat yung mga mga buwis. So okay na yung buwis ng tao sa loob ng isang taon, magbabayad ka sa sarili mo, magbabayad ka ng buwis. For example, pagdating ko ng Cebu, kumuha ko ng sidula, nagbayad ako ng buwis na mga 68 or 55 something na peso. Malaking bagay na yun para sa gobyerno, para sa local government kung saan ka magsisimula ng bagong buhay. But dito sa location ni Ivy, never ako kumita ng malaki. Kasi nga sobrang baba ng ekonomiya dito na itinuturing naman yung Cebu na pinaka malaking capital sa logistic at saka sa mga iba pang aspect ng development, but not in a community, not in a technology. Kasi nga liblib na lugar yung napuntahan ko sa Cebu City. Hindi naman sa pinaka city talaga, malayo sa Kabiasnan. So yung ganitong mga problema sa Pilipinas, dapat
meron talagang matalinong tao na nakaupo sa gobyerno para lang ipatupad yung mga ganitong problema. Kasi una, problema sa pamilya. Dahil ang pamilya, ang Pilipino, nakita ko na yung problema sa pamilyang Pilipino. Una sa lahat, pag hindi kasal yung partido, doon na nagkakaroon ng conflict, na-stack up dahil lang sa nag-aagawan sa mga property. Dahil naghahabol yung ibang mga kapatid. So pag ganun kasi, napakawalang kwenta kasi ng mga taong ganun eh. Dapat ipatupad sa batas, sa gobyerno, na mabilisang aksyon na pag nagsama ng isang tao, ay karapatan ng isa na nahabilin na mawala yung asawa niya, na magkaroon ng maiging paging comfortable ng isa. Kasi nga lahat ng naiiwan ng asawa is memorable sa isang asawa naman na naiwan. Yung parang namatay yung asawa, naiwan yung isa, katulad ko, yung parang magkaroon man lang ng comfortable na ipagpatuloy ang buhay at ang pangarap ng asawa sa isang lugar. At pagkatapos nun, maging okay, makapag-move forward sa ibang lugar at meron karoon ng peace of mind. Sana sa ganung sistema sa gobyerno ay nakita na yon. Kaso nga, hindi pa nakita ng gobyerno yon. Isa yon. Pangalawa, yung pagbayad ng state tax, dapat obligahin ang mga may-ari ng mga malaking lupain na magbayad ng state tax. Kasi nga, at maobligahin din sila na ayusin yung mga titulo, hindi lang rights. Kasi nga pag nailipat kasi yan na magkaroon ng partition, bawat may-ari at na-assign na mga anak, dapat obligahin nila yung sarili ng mga taong ito na bago magkaanak sila ulit at magkaapo, hindi na magkaroon ng trouble kasi nga na-stack up na naman. So kaya nga nandyan yung local governments, sila yung magpapatawag, kasi hindi pwedeng hindi aayusin mo yung mga ganong dokumento at yung mga ganong property. Doon nagkakaroon ng pagbaba ng pag-unlad ng ekonomiya, at isa pa natitenga yung mga buwis na dapat na makuha ng local governments or ng gobyerno para lalong uunlad yung mga mahihirap na bibigyan ng allocation sa mga project ng gobyerno. So ngayon ko na-realize, dahil politics and science and entrepreneur, so hindi talaga na proseso ng tama ang pag-unlad ng Pilipinas hanggat merong mga nakaupo na walang ginagawa. Kung ang inuuna ay yung mga project na paulit-ulit lang, at saka yung dapat maipasa to sa Senado agad, na obligahin na mag-ayos at obligahin na rin na mag-ayos din sila ng building permit. Kasi nga ganito yan, sa isang malaking compound na mother title pa lang, maraming nakatira, pero yung local government na kitaan yung dahil meron silang pulsiya, yung iba nauna nang nagtayo ng bahay. Hindi pwedeng porket nauna yung nagtayo yung isa, dinaan lang sa kubo tapos ginawa pinalaki na. Hindi pwedeng ganun na hindi siya mag-obliga na kumuha ng building permit. Dapat obliga pa rin siya na kumuha talaga ng building permit. Kasi nga malaking bias naman yan, at parang yung isa porket na late lang ng pagtayo ng bahay, kailangan mo ng building permit.
sadsad na nga yung gastusin sa bahay. Tapos, building permit, napakahaba pa ng proseso, napakalaki pa ng gastos. Hindi lang sinasabi nitong 50,000 lang, mas malaki pa doon. Mas malaki pa sa 100. Yung ano kasi natin dito, hindi talaga na naaayon sa proseso ang isang local government sa pag-handle ng kanyang mga community, dahil nagkakaroon kasi ng talaga bias at disappointment sa mga nahuhuli, kasi nga nauobliga talaga yung mga nahuhuli, pero yung mga nag-exist na ay may yabang pa, sobrang yabang. Yun yung nakikita ko. So parang hindi talaga akma dun sa mismong pulisiya ng high standard government to local government. So ngayon, ang siguro dahil parang malaking malaking mulat sa kaisipan ko bilang isang public servant at isang tao na nag-aaral in political science, na kailangan gawin ang isang mga bagay na wag na lang ipaabot na may mag-boost ng buhay para lang ipasa yung ganong sistemang batas. Wag na sanang ganun. At isa pa, kapag once na magkamali yung mga local government na gumawa ng bagay o pumirma sila ng mali, katulad ng pag sinabi ng isang agency or ng government, katulad ng DILG, dahil siniseminar yung mga leader ng bawat barangay na pag about sa lupa, bahay, kumpanya, ay i-endorse na agad nila yan sa korte, sa pinakamataas na judge, mag-judge dun sa mga ganong case. Wag na silang may mga side komento ganyan, ay hindi naman sila abogado. At isa pa, inano na nga ng DILG, dapat pag ganun na nagkaroon ng pangingialam at pumirma yung mga leader ng barangay, dapat penalty na agad, tanggal na agad sila sa sa posisyon nila. Huwag nang paantayin pa, meron na naman silang pipirmahan at ito namang nagko-complain, itatawa lang porket na may pera siya. May pera naman din yung yung pinapatawag niya. So ito yung paano kaya kung wala akong alam, wala akong pera? Siguro kawawa lang talaga ako. Kumbaga, isa lang masasabi ko, Lord, have mercy. Lord, huwag mo akong ipagkakalulo. Yung parang gano'n. Pero hindi eh. Kumbaga, ito yung destiny. Ito yung destiny ko na ipaglaban ko ang mga taong inaapi sa bawat komunidad. Kasi nga, hindi pwedeng ganito eh. Hindi lang pwedeng ganito eh. Na pakapakan lang yung pride ng mga tao. Hindi eh. Kasi nga, pinaghihirapan bawat sentimo, pinaghihirapan bawat negosyo, pinaghihirapan bawat dignidad ng tao. Tapos tapak-tapakan lang ng isang tao dahil alam niya paikutin yung batas. Hindi. At isa pa, mahirap kalabanin ang Diyos. Katulad ko, dahil nagdadasal ako, dahil inaalay ko yung buhay ko sa Diyos. Hindi ako yung kalaban nila, kundi ang Diyos yung kalaban nila. Nung nasa Maynila kami, simba kami, Baclaran, Quiapo. Doon pa lang nahasa na yung pagiging good followers ko sa kataas-taasang Diyos Ama. Kaya yun yung pinaka-the best sa lahat. So, sa ngayon, sa vlog ko ngayon at sa podcast ko ngayon, update ko ngayon,
malaking bagay din sa inyo na itong case ng ganito ay actual ko talagang nilalaban, actual ko talagang dinidepensahan yung asawa ko dahil karapatan niya yun at karapatan din niyang makuha yung justice na pagkamatay niya. Kasi nga, namatay siya sa pambubuli. Nung buhay pa siya, binubuli siya. Hindi siya nirerespeto. Kaya pala umaalis siya dito sa Cebu. Kaya pala hindi siya nagtatagal. Kinukumbinsi lang siya ng mga tao na kamag-anak ng tatay niya dahil dinadahilan or sa tatay niya may sakit na. Ito yung dapat nating iwasan sa mga independent na mga tao, lalo na mga anak, katulad ko, katulad ng asawa ko. Huwag tayo basta-basta makikinig sa mga tao. Kasi nga, sa huli, kayo din maghihirap at ako din maghihirap. Kasi nga, ito yung kapalaran kumbaga, paano kung hindi ako nag-aaral ng maayos, ano na lang ang magiging kinabukasan ng isang sistema. Kaya nga, sa ngayon, nakikita ko ang Pilipinas, paano kung hindi sila naging yung parang pro sa isang buhay. O taga-tinda ka lang ng binignit, gawa ka lang ng isang bagay na ang habol mo naman ay pera. Kung ganun kasi mindset natin mga Pilipino, hindi talaga tayo uunlad. Never. Sa Amerika kasi, ganito yan. Kapag nag-overspeeding ka, kapag wrong parking ka, kapag nag-U-turn ka dahil tapos bawal ka mag-U-turn, lahat ng policy sa daan, sa family, agad-agad nandun na agad-agad sa court. Ganun kaganda sa Amerika, ganun ka smooth ang delivering sa Amerika. Kumbaga, kung mapapansin yung ang batas ng Amerika, sobrang ganda at sobrang makatao talaga yung batas ng Amerika. Kasi nga, kumbaga, hindi na nagtatagal Kumbaga, agad-agad may hearing na agad-agad Agad-agad may mga ebidensya na agad-agad Yun yung gusto ko sana na mangyari sa Pilipinas na ganun dapat. Ganun dapat. Kasi, ano pang silbi ng EDCA? Anong silbi ng mga dolyaris na pumapasok sa Pilipinas? Ganun na sana din yun. Anong silbi sa kadami-dami mga senador sa Malacanang? Diyos ko, ito lang masasabi ko. 2024 na. Panahon ng henerasyon. Panahon ko na. At paano pa doon sa mga batang lalakitin? Yung parang ang tagal ng pag-unlad ng ekonomiya. Anong ginagawa? Anong tinatrabaho ng mga politiko sa loob ng Senado? Parang ang bagal lang talaga. Ito lang talaga yung dapat kasi maghalal kayo ng mga matatalinong tao, hindi yung nagustuhan lang pwede nang maihalal. Wala sa ayos ang sistema Wala sa ayos ang sistema. Sobrang bagal. Halos 100% abuse of authority bawat namumuno sa gobyerno. Dahil sa family dynasty. Pag once kasi family dynasty, kawawa ang mga taong makabangga yung family dynasty na yan. Sigurado patay lang talaga. Patay talaga, pagtutulungan talaga. So ito yung ito yung podcast ko ngayon. Abangan natin kung ano yung eksena na naman nila, dahil ito na yung pinaka exciting sa lahat. Sa court na, kumbaga sa korte na. Sa korte na to, ito yung pinaka gusto ko sa lahat, na makukuha ko ba ang justice ni Ivy sa pagkamatay niya, sa pambubuli ng kapatid niya at iba pang akusado na
kabilang sa case na ito. So, I hope guys na at sa mga kaibigan ni Ivy at sa nakakakilala kay Ivy na tulungan nyo sa Ivy, ipag-pray nyo sa Ivy na makuha yung justice niya. Kasi nga, hindi mapupunta sa langit ang isang tao kapag hindi nakukuha yung justice. Kasi meron kasing justice sa humanity at meron ding justice sa Diyos. So, kaya nga lahat may justice. So, hindi na si-settle yun. Kaya nga, yung konsensya ko na umalis agad-agad para lang matakasan yung problema at saka obligasyon. Hindi ako ganun. At hindi ako yung tipong tao sumusuko sa isang digmaan at sa isang problema. Hindi. Sanay na ako dyan. Kumbaga, yan yung gusto ko. Makipag-debate talaga. Kasi nga, hanggat merong mga taong greedy, nambubuli, nang-aapi, at mapagsamantala, hindi ko sila pagbibigyan ng opportunity na gumawa sila ng mali na naman sa kapwa nila. Never. Pag once na makita kung ganun ang sistema mo sa panggigipit mo sa kapwa-tao na nagdadasal sa Diyos at humihiling ng himala sa Diyos para lang matupad yung ganun, para maipagtanggol siya ng Diyos, para hindi na siya pahirapan. Doon ako na-attract na i-resolbahin yung ganung problema at bibigyan ng leksyon yung mga tao at supalpalin yung pagiging mayabang nila. So, yun lang. Abangan natin bukas o mamaya yung update ko sa podcast. Thank you.